Hello. Tagal, grabe. Nakaka-ano na, kwento, mag-usap na nga lang muna. Ano na nga lang muna tayo, ano ng topic natin. Diyos ko po. Okay, magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so ngayon, sabi natin busy ang lahat dito ho sa press conference ni Vice President Sara Duterte. No, yung iba naman, wala silang pakialam. Okay? So, ganito, meron po kasing umuugong na balita na posible daw na mag-resign si Vice President Sara Duterte anytime. Okay? At tanong, naniniwala ba tayo na magre-resign siya? Kayo ho ba, naniniwala po ba kayo na magre-resign si VP Sara? Ako, to be honest with you, tingin ko posible ho na gawin niya na mag-resign sa pagiging VP. And then, para paghandaan na rin niya ang rest back, ang 20, at saka yung 2028 national election. Pero ang tanong, mga kababayan, kapag nag-resign ba siya, dapat ba itigil na ng Senado ang pagdinig o ibasura na nila ito? Diba? Yan, tama Hector. Diba? Posible na mag-resign si Sara. Pero alam niyo ang totoo, like what I have said, posible na i-dismiss nila yung impeachment, pero posible rin po, at ito po yung karapat-dapat, ituloy ang impeachment. Bukod pa yung yung plunder na ikakaso, bukod pa yan. Dapat, kasi ganito yan ang impeachment po, ang sinasabi nga, ang impeachable officials, di ba, in-specify yan sa ating saligang batas kung sino-sino ang mga impeachable officials. Now, kabilang dyan ang Presidente, Vice President, yung mga constitutional bodies like yung Human Rights Commission, COMELEC, yung Ombudsman. Yung Ombudsman lang hindi yung mga ASEC, hindi yung mga USEC. Yung Ombudsman lang mismo. Si Martires yan. Yung COA, yan. So kung hindi pa ako nabanggit, correct nyo na lang, dagdagan nyo. So ngayon, ang impeachment na to, nagkaroon ho tayo ng mga nagdaang impeachment di ba? Dito kay dito kay ERAP noong November 13, 2000, tapos March 22, 2011 panahon ni Pinoy kay Merceditas Gutierrez ng Ombudsman. And then si Corona noong December 12, 2011, tapos si October 11, 2017 si Andres Bautista ng COMELEC. At ngayon naman po, February 5, si Sara, 2025. No, yan po yung mga petsa ng mga araw na sila po ay na-impeach. Sa Tagalog, naakusahan sa mababang kapulungan. Ngayon, iba pang usapin dito yung paglilitis. Okay? Paglilitis para po, yan ang proseso para ma-justify niya at ang sarili niya na bakit hindi siya dapat matanggal sa pwesto. At ito naman pong kabilang kampo ay patutunayan nila sa impeachment court, which is sa Senado, na karapat-dapat siyang matanggal sa trabaho at hindi na payagan muli. Take note, merong at yung perpetual disqualification. So ibig sabihin, kapag sumailalim sa isang impeachment sa Kongreso, na akusahan ng Kongreso, na forward na yan, na transmit na yan sa Senado, so kailangan na lamang po doon mag-convene ang impeachment court. Kaya lang, sa mga nakaraan nating karanasan dito, tanging yung kay Justice Renato Corona lamang ang natuloy. The rest, yung kay ERAP, kay Gutierrez, Bautista, lahat po yan hindi natuloy. Yung kay ERAP nagkaroon ng impeachment trials pero hindi natuloy. Natapos dahil idineklara ng Korte Suprema na siya po ay nag-resign dahil po sa kalokohang diary nito ni Edgardo Angara. Na yung sinabi niya ron, ayoko na, pagod na ako. So dineclare po nila dating Justice Davide na dati ring politician at nagbalik politician ng Cebu na siya po ay nag-resign. Kahit hindi naman talaga.
Tapos, eto hong kila Gutierrez, kay Andres Bautista, nagsipag-resign sila bago po magsimula yung pagdinig o paglilitis ng Senado. Alam nyo, pwede pong ituloy. Sana nga po itinuloy iyan ng Senado. Kahit na sila'y wala na sa pwesto. Kasi po, hindi naman po nangangahulugan ang impeachment, doon lang po sa pagtanggal sa pwesto. Hindi ho. Papanagutin pa ito. 'Di ba? Ang pagpapanagot dito ay yung hindi na siya ang parusa, papayagan pa na makatakbo pa, makahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno, whether appointed or elected. Okay, nasanay po kasi tayo na na kapag ka nag-resign, tapos na, wala na, hindi ho ganun. Tapos makakatakbo pa uli sa 2028 na election, hindi po ganun dapat 'yon. Dapat etong ating Senado ay ituloy nila ang paglilitis. At may kapangyarihan pa rin silang ipatawag si VP Sara. Although hindi po compelling reason nito na hindi po naman mandatory, na siya ay dapat present doon palagi. Hindi naman po kailangan ganon. May mga abogado yan na magtatanggol sa kanya. May mga abogado silang mga magagaling. Sabi, kabilang ang tatay niya. And then si Attorney Vic Rodriguez ay nagbo-volunteer na na mag-abogado para kay Sara. Ay nako. Kahapon, itong mga sinasabi ko sa inyo, natuwa nga ako nung pinakikinggan ko yung press conference ni Chis Escudero. Na siya nga mismo yung nagbanggit na pwedeng itinuloy sana ng Senado yung impeachment noon para naman po sa perpetual disqualification. Okay? So hindi po yung katulad ng sinabi ni Justice Carpio na kapag nag-resign si Sara, dapat dismiss na yung impeachment. Hindi. Kanina pinapakinggan ko rin yung pinapaliwanag yan yun. Parang hindi siya sigurado eh. Mas may conviction pa nung pinaliwanag yan nito ni Chis Escudero. Okay, kahapon. Kasi alam ko talaga, pwede pong ituloy ito. Di ba noon pa lamang, last year pa, tinatanong ko na kayo, sa tingin nyo ba kapag nag-resign si Sara, tapos na ang impeachment? Kasi nga po, hindi po ito pang resign lang. Okay?